Binago daw ng Supreme Court ang konstitusyon ayon kay Senate President Tito Soto. Yan. Ang sabi niya, this is a sad day for law students and law professors na para bang alam niyang damdamin ng mga nag-aaral ng batas o ng mga nagtuturo ng batas. Marunong ka pa sa abogado na nag-aaral ng abogasya tapos Sa loob ng 4 na taon? at tapos 1 taon na nag-bar. Mas marunong ka pa sa mga mahistrado ng Korte Suprema? Ganun. Sabi niya, hindi ganun, ha? Dapat daw, may tinatawag na konstitusyon, yun yung saligang batas. Pero hindi lahat ng pwedeng bumasa niyan ay pwede na sabihin na itong kahulugan. Parang nakakaintindi na kaagad ng ano, no? Hindi na po pwede. Tinalo mo pa niya mga nag-aral ng 7 na taon. Ikaw lang pala ang magdidesisyon at sasabihin mo mali ito? Ito ang tama? Ayun nga. At ang sabi pa niya, Jen, ang konstitusyon at ang mga desisyon ng Supreme Court yan ang bumubuo sa constitutional law. Ang ibig sabihin nito, kapag ka nagdesisyon ng Supreme Court, ito'y nagiging bahagi ng batas na dapat nating sundin. Kaya kapag ka sinabi mong mali ang desisyon, parang sinabi mo ng mali yung batas. Parang sinabi mo na hindi natin dapat sundin yan. Ano ka, bending the law? Ano pa ba ang mga maiinit na issue? Nako, gaya ng binanggit ko kanina, Jen, nagsisimula pa lang ang Pebrero, mainit na po ang balitaktakan, argumento, hindi lang ng mga senador at hindi lang ng mga opisyal, kundi maging mga mamamayan natin, mga netizen sa social media. Saan ito? Tungkol po sa desisyon ng Supreme Court sa unang impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte na nakarating sa Senado. Yan po yung nakarang taon. Kasi nga, nung nakarang linggo ay nagdesisyon ng Supreme Court at nanindigan sila na labag sa konstitusyon, unconstitutional, yung isinampang impeachment complaint dahil maraming mga nilabag na patakaran. 13-0 yan ay unanimous decision. Although 15, meron natin 2 wala. Kaya ituturing pa rin yung unanimous decision. Yes. At diyan, Jen, ay nagkaroon ng iba't ibang mga reaksyon. At alam mo ba kung kaninong reaksyon ang umani ng maraming reaksyon din. Maraming pagsang-ayon o maraming pagtutol? Mukhang mas marami tutol. Ayun na nga, mukhang nabasta. Reaksyon na umalingaw-ngaw mula apari hanggang hulo. Halina kayo, saan ka man. Impeachment na tayo. Hindi nga. Ang buti nga sana kung impeachment, hindi. Nagbago na ngayon ang tono. Ano na? Chacha na tayo ngayon. Ayun ang sinasabi natin. Mukhang doon na ata papunta. Sino ba yung tinutukoy mo niya? Ay si Senate President Tito Soto. Ayun. Dahil sa... Sino ba talaga nakialam? Pinakialaman ba ng Supreme Court ang trabaho ng mga mambabatas? O ang mga mambabatas ngayon na nakikialam sa trabaho ng kataas-taasang hukuman? Sa bagay, noong unang desisyon pa lamang ng Supreme Court, dyan, last year, di ba? May unang desisyon na unconstitutional. Ganito rin naman ang kanilang sinabi. Na yun daw pong desisyon na ito ng Supreme Court ay legislative overreach. Ibig sabihin, dinukwang mo yung... Nagmalabis. Lumabis ka sa... Lumabis ka sa iyong kapangyarihan. Na ang impeachment, ang dapat lang daw makialam niyan at magpasya kung paano yan dapat na ginagawa, kung paano yan dapat na isinusulong, ay mga mambabatas, hindi na kailangan ng Supreme Court. Pero ang sabi ng Supreme Court, hindi, may konstitusyon tayo eh. Yung konstitusyon, nakalagay doon, paano gagawin ang impeachment. Yun ang dapat sundin. Pero ang kabila niya, sabi ba, parang nagkakaroon na tayo ng judicial amendments sa ating saligang batas. Binago daw ng Supreme Court ang konstitusyon ayon kay Senate President Tito Soto. At ang kanyang eksaktong sinabi dyan, noong ilabas ang desisyong ito, ang sabi niya, this is a sad day for law students and law professor. Isang malungkot na araw ito sa mga nag-aaral ng batas at mga nagtuturo ng batas. Na para bang alam niyang damdamin
ng mga nag-aaral ng batas o ng mga nagtuturo ng batas. Siguro naman, bilang Senate President, baka yun din ang kanyang damdamin, Nelson. Sana sinabi na lang, this is a sad day for me and my company. Oo. At huwag niya nang idama, yung hindi naman, kasi alam mong sabi ng iba, no, this is not a sad day for law students and law professors. May ganun ba? This is the most funny moment in our days because of what you said, Senator Soto. Akala ko, it's a defining moment. Funny. Funny moment ba? Funny. Kasi tinawanan nga siya. Dahil para bang gusto niyang palitawin na ang Supreme Court ay nag-aamenda ng batas. Pwedeng gawin ng Supreme Court. Kasi naglatag doon ng mga rulings. Ng mga bagong alituntunin sa paghahain ng impeachment. Ang sabi dyan, kaya nga marami ngayon, pagka kayo nag-browse ng social media, makikita nyo, nabuhay ba si Senador Miriam Defensor Santiago? Yan ang sinasabi. Bakit puro siya ang video ngayon? Pinagtapat po silang dalawa ni Senador Soto at ni Senador Miriam Defensor Santiago. Pinagtatagni-tagni. Parang sumasagot si Senadora Miriam sa kanyang mga statement. Ang sabi kasi ni Senador Santiago, nung araw, marunong ka pa sa abogado? Na nag-aral ng abogasya, tapos sa loob ng 4 na taon? At tapos 1 taon na nag-bar? Mas marunong ka pa sa mga mahistrado ng Korte Suprema? Ganon. Sabi niya, hindi ganon. Dapat daw, may tinatawag na konstitusyon, yun yung saligang batas. Pero hindi lahat ng pwedeng bumasa niyan ay pwede na sabihin na ito ang kahulugan. Parang nakakaintindi na kaagad ng ano, no? Hindi na po pwede. Tinalo mo pa niya mga nag-aral ng 7 na taon. Ikaw lang pala ang magdidesisyon at sasabihin mo mali ito. Ito ang tama. Ayun nga. At ang sabi pa niya, Jen, ang konstitusyon at ang mga desisyon ng Supreme Court, yan ang bumubuo sa constitutional law. Ang ibig sabihin nito, kapag ka nagdesisyon ng Supreme Court, ito'y nagiging bahagi ng batas na dapat nating sundin. Kaya kapag ka sinabi mong mali ang desisyon, parang sinabi mo ng mali yung batas. Parang sinabi mo na hindi natin dapat sundin yan. Ano ka, bending the law? Yan ang isinasatinig mo lang yung sinabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Yes, sabi ni Senador Santiago. Mga lumang video yan, no? Nung araw. Na kapag ka ngayon, ay tingin mo, alam mo kapag ka totoo, walang panahon yan Totoo. Mananatiling totoo ang isang totoo habang panahon. Kung talagang totoo yan, Yes. Pero kung yan ay half-truth, hindi. Darating ang panahon, malalaman. Sabi nga nila, kasaysayan lang ang makapagsasabi niya kung tama o mali yan. Totoo. Yan. Ngayon, dapat naman, kasi dyan kahit natanungin mo naman yung mga nag-aaral ng batas, alam nila na mayroong desisyon ng Supreme Court na pwedeng hindi mo gusto. Tama. Pero at may sabihin pa natin nagkamali. Sabihin natin may pagkakamali. Halimbawa na. Pero walang professor na nagsabi na pwede mo sabihan ng Supreme Court, oy, mga ano kayo? Mga maestrado. Mga mali kayo. Meron kayong sariling agenda. Hindi ganon. Hindi po pwede. Ewan ko kung anong school nagtuturo ng ganon dyan. Wala. Kasi kung itinuro yan, walang papasa sa bar dyan. Yun na nga. The second paragraph the decision is a clear judicial legislation. The SC, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment a clear encroachment on the power of the legislative branch as provided for the Constitution. Ano kaya ang masasabi ng mga abogado? Ang advice kaya ito ng abogado niya? Palagi ko, hindi. Ganun ba? Kasi etong problema yan, Jen. Kung abogado ka, sasabihin mo ito, ipapublish mo, baka ma-contempt ka ng korte. Ganun. Sinabi, ayon sa aking abogado na si Attorney Juan de la Cruz, siya ang nagturo sa akin. Ito ang sinabi niya, mali kayo. Pwede sana, no? Ganun. Iko-quote niya siguro yung abogado niya. Ang problema, Jen,
kahit nga ikaw ay isang active, ito active Oo. active members of the Supreme Court, ikaw ay active Supreme Court Justice, kapag ka hindi ka sang-ayon sa desisyon ng nakararami, wala ka namang kapangyarihang Yes. baliktarin yun eh. Totoo. Ang Dissenting opinion ka lang. Yes, ang pinaka magagawa mo, sumulat ka ng opinion mo na taliwas dun sa opinion ng marami. Oho. Pero hindi yung pwedeng maging batayan ng Ang mananaig pa rin, yung desisyon ng marami. yung decision. Ikaw, reference ka lang. Majority rule Oo. yan eh. Pero ikaw hindi ka abogado. Oho. Magsasalita ka ng ganito, Oho. ewan ko kung saan dapat dalhin. Ha? Well, sana. Hindi, may nakita pa ako na nagsabi na bilang Senate President, mali. Ha? Ito, Okay. sabihin na natin, mali yung iniakto ni Senate President Tito Soto. Kasi para bang nakikipagbanggaan ka sa isang institusyon na sangay ng pamahalaan niya. Totoo. Alam mo, ako ang kinalulungkot ko lang dyan. Oo. Well, sabi na natin, may mga followers, mga tagasunod, naniniwala kay SP Soto. Ito po yung magpapahina eh. Totoo. Magpapahina sa institusyon na dapat ito ang kanlungan ng mamamayang Pilipino. Yeah. Kasi kataas-taas ang hukuman po ito eh. Totoo. Kapag ka ang paningin ng taong bayan ay humina sa kataas-taas ang hukuman, may mga tao matutuwa. Aha. Yung kalaban ng gobyerno. Yun. Parang referee. Yes. Sa isang basketball. Ay, oo, tama ka. Sinabi mo, oy, luto yung referee. Oo. Walang maniniwala sa... Kaya minsan kukuyugin yung referee. Oo. Kasi nga may naniniwala doon sa nagsabi. Yes. Lalo ito, no ha? Ako naniniwala, may mga supporters din at mga naniniwala kay SP Soto, no ha? Kaya sana po ay Ang pinakamatalinong dapat ginawa niya, tumahimik siya, no? ayun. Kaya nang ewan ko kung matalino siya. Yan ang problema. Hindi, ako may naisip ko lang, ano kaya nag-uudyok kay SP Soto, no? Para, dati naman hindi yan, ano. Baka nga may nag-uudyok, no? Baka lang, ano. Maaaring ang kanyang konsensya. Sabihin mo, kasi ito,